Has not the Lord made them one? In flesh and spirit they are His. And why one? Because He was seeking godly offspring, so guard yourself in your spirit, and do not break faith in the wife of your youth. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. Ano po? I hate divorce. Doon sa mga hindi nakaabot, panuorin niyo na lang po sa ating FB page. Ano po? Nandun yung mga paksa about divorce. 2 beses natin binigyan ng puntos yan sa mga hindi nakaabot po. I hate divorce, says the Lord God of Israel, and I hate a man's covering himself with the violence as well as with his garments, says the Lord Almighty. So guard yourself in your spirit and do not break faith. Nangako kayo eh. Marriage vow yan eh. Na ikaw lang ang pakamamahalin ko kahit malabo na ang mata ko, kahit maputi na ang buko. Ganun pa, di ba? Tapos ngayon eh, lumabas ka lang ng bahay, binata ka na walang yaka. Di ba ganun? Aba, ano ba yan? Naglalaro tayo? Kaya nga yung iba, ayaw pakasali. Bakit? Para madaling mapaklas. Eh, hindi naman pwede ganun, lalo Kristiyano nga. Hindi pwede ganun. Santiago 4:14 ASND. Paalala sa pagmamalaki. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, yung mga parang sigurado sa bukas. Yung mga nagsasabi niya, ano daw? Ngayon, bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Diba? Wala man lang pakundangan sa Panginoon, kayo pupunta sa ganito, globin mo naman kami. Walang mga panapanalangin. Basta bukas, kita tayo doon, gano'n. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ito yung agad-agad umaalis ng walang pahintulot sa Diyos. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there, and engage in business and make a profit. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Yun yung buhay ng tao. Kaya kapag tayo umaalis, di ba, nananalangin tayo. Pag tayo kakain, nananalangin tayo. Laging may pasintabik sa luklukan ng Diyos. Luklukan ng makapangyarihan Diyos. Hindi basta lalayas ka na lang. Panginoon, ingatan mo po ako. Ito lang po ang ganitong bagay na ganito. O ang Panginoon. Hindi yung basta, bukas gano'n, naku po. Paano kung sa highway pa lang hindi ka na pala aabot nung kabilang bayan doon pa lang pala magkakarambulan. Patay. Diba? Sino raw yun? Hindi natin nalalaman ang mangyayari sa kinabukasan, mga kapatid. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Bukod sa yes or yes, no or no. Kung loloobin ng Panginoon, yan. Yan ang magandang sabihin pala. At mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. If God's will pala, yung pala magandang gawin. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Hindi yung, sinusumpa ko, nandiyan ako mamaya, sinusumpa ko. Ang katapat mo pala isang saging lang na pinagbalatan. Nadulas. Patay. Nakapunta ka ba? Diba hindi? Yun, yung mga ganong kayabangang salita, huwag pala, ayaw ng Diyos pala sa atin yun. Huwag nating bibitawan ng mga ganong salita sa Diyos kasi isinasama mo na yung luklukan may pasaksi-saksi pa diba? Nayayabangan ng Diyos sa ganon. Wow! Ay sige, kung luluubin po ng Panginoon, nakakarating at yan ang ugaling Kristiyano, kung luluubin ng Panginoon. Bawat salita natin sasabihin dapat ay totoo dahil tayo ang refleksyon ng mga aral ng Panginoong Yesus sa ating mga kapwa. Kung tayo may mga kapwa, ganyan, huwag natin gagamitin yung binasabi natin kanina. Babayaran kita sa katapusan, pangako ko sa'yo. Kasi ganito, ganun. Saksi ko ang Diyos, Kristiyano mo. Ganun. Huwag mo na sabihin yung masama pala yun. Kailangan natin pahalagahan ang mga kilos, pananalita at pangako. Ganda ng Sermon on the Mount ng Panginoong Yesus. From now on, ihinto na ang mga salitang walang katalinuhan. Bigyang pansin natin ang mga salitang may kabuluhan. Mula sa ating mga ipinangako sa Diyos, mga panata na dapat tuparin. Parang lumalabas dito, meron kang isang salita.
Ano po, hindi yung babalikin, hindi gano'n. So sana dito sa ating pagtitipon sa umagang ito mga kapatid, ay naging nakita natin ang kahalagahan ng mga bagay na itinuturo ng ating Panginoong Yesus na magre-reflect sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Tandaan po natin na ito ay Sermon on the Mount ng Panginoong Yesus. Kaya may mga masisilang paksa dito tayo na nakikita na nakapaloob, at ito nga po ay hanggang chapter 7 ang Sermon on the Mount. So para itong palang series. Ayan, nasa lesson number 8 na tayo. Ano to? Hanggang lesson number 23. Aabutin to ng Marso. Ano? So hindi naman po kayo maiinit. Sapagkat bawat paksa, makikita natin parang Book of Revelation. Yung Book of Revelation, tinalakay natin ng 1 taon, 6 na buwan, at 3 linggo. So, kung may tanong kayo doon, babalikan nyo lang po doon sa FB page natin. Ano? Makikita nyo yung mga title dyan. Ganon din tong Sermon on the Mount, yung Heroes of Faith. Tinalakay din natin yan, mahaba din yan. Kaya sinasabi ko po, para makita nyo na, pwede nyo basahin sa inyo sa inyong mga tahanan, ang mga bagay na atin pong ipinapakita na paksa na kung luluubin, ayan, ng Panginoon sa susunod na pagtayo natin. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa umagang ito, at ipagpatuloy natin ang pagganap sa ating gawain sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon. Umawit po tayo ng papuri, the breaking of bread.